Mas maagang deklarasyon ng walang pasok sa trabaho at eskwelahan kapag may sama ng panahon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi, para makapag-adjust naman yung mga tao. Barkong nakadaong sa Navotas Port nasunog sa kasagsagan ng bagyong Enteng. 18 crew na iligtas. Hinanakit ng Pilipinas sa pinakabagong insidente ng panggigipit ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa, ipinarating na ng Department of Foreign Affairs sa China. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened. Pinaggamitan ng 2023 confidential funds hindi matukoy ng bagong pamunuan ng Department of Education. DepEd wala nang balak humingi nito sa 2025 budget. Vice President Sara Duterte itinangging may maling paggamit sa 2022 confidential funds. So to answer po yung question kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Philippine National Police nanindigang legal ang paraan ng ginagawang paghahanap kay Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound. PNP nanindigang heartbeat ng tao ang na-detect ng underground scanner. May scanner or wala kaming ipapasok ng mga gamit to plant and evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Kaanak ng mga nasawi sa pagragasa ng tubig baha sa Antipolo City sa kasagsagan ng bagyong Enteng, humihingi ng tulong sa pamahalaan. Mga residente, matagal nang pinaalis sa danger zone at inaalok ng pabahay ayon sa lokal na pamahalaan. Sabi ng aming mayor dito na kinausap kami doon sa court na tinanong kami na magbibigay si mayor ng pabahay. Sabi ko talaga, sige po, tsawin ko yan kasi ito hindi ko na kayang balikan to. Isang bangungot na po sa akin to eh. Danger zone talaga yan. Matagal nang pinagbawal sa amin ng mayor yon, kaya lang halos nakiusap lang din kami na doon muna dahil wala naman kaming malipatan. Pero kung bibigyan kami siguro ng mas maayos na paglalagyan, talagang lilipat yun. Tagal na natin yung iniaalok ng pabahay. So sila lang po talaga yung hindi po tumatanggap. 13 bahay sa Baseco, Maynila, sinira ng bagyong Enteng. Ilang residente na nasiraan ng bahay na nakatayo sa danger zone, hindi napapayagang magtayo muli ng walang pahintulot. Diskarte na lang po. May konting tinda-tinda, ganun lang. Kasi nawasak din eh. Pati bangka niya na ay, wasak bangka. Ako natitira eh. Apollo Kibuloy, hinimok ng Philippine National Police na sumuko na. Seguridad ng Kingdom of Jesus Christ leader, tiniyak. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Ilang menor de edad nakita sa mga kwarto sa KOJC compound ayon sa PNP. Nakita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog o nagtutulog-tulugan. Hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of the facility. Wala mga parents dun eh. We even have a Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, no, who are orphans, no, and take care of them so that they can have
a good upbringing and give them schooling. And we have schools here from elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo na aresto na sa Jakarta, Indonesia. Intelligence Group ng Philippine National Police nasa Indonesia na para sa pagpapauwi kay Alice Guo. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo o also known as Gua Waping ng Indonesian Police dyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Ngayon, inaano natin, pinag-aaralan natin kung paano natin siya pauwiin dito sapagkat hindi naman immigration na may hawak, pulis ang may hawak. 169 foreign nationals na sangkot sa Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, dinala na sa Maynila para humarap sa deportation proceedings. 16 dito nakita ng paglabag sa qualified trafficking in persons. Komunikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte naputol na mula nang nagbitiw ito sa gabinete. No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. Inflation rate sa bansa para sa buwan ng Agosto ngayong taon bumagal sa 3.3% ayon sa Philippine Statistics Authority. Bawas taripa sa bigas, isa sa dahilan kaya bumaba ang inflation rate noong Agosto ayon kay PBBM. Department of Justice, nilinaw na walang natanggap na request hinggil sa umano'y prisoner swap kay Alice Guo. Wala pa po kaming natatanggap na official request galing sa kanila. Kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo, gusto na rin umanong sumuko sa mga otoridad ayon sa mga abogado nito. Sir, si Wesley, kailan niyo po huling nakausap? Kahapon. Well, lawyer-client privilege yan eh. Pero gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Resolusyon sa reklamong human trafficking laban kay Alice Guo malapit ng ilabas ng Department of Justice. With respect to the qualified human trafficking case that is currently pending against Mayor Alice Guo, we confirmed that it was submitted for resolution as of Tuesday last week. Umano'y pagpaparetoke ni Alice Guo para makaiwas sa mga otoridad, itinanggi ng Philippine National Police. Well, nakita nyo naman yung picture na sinare namin maliban sa mas maigsing buhok ay tinanong ko din yan mismo doon sa police attaché kasi nakahakap niya at nakakausap niya personal. Wala naman daw yung sinasabi na nagparitoke or what. Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo nakabalik na ng Pilipinas. Dating alkalde iginiit na mayroon umanong banta sa kanyang buhay. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Alice Guo mananatili sa Philippine National Police Custodial Center base sa utos ng korte. Kaligtasan ni Guo tiniyak ng PNP habang nasa police custody. Nag-issue po ng commitment ng order ang presiding judge po ng RTC 109 Capas Tarlac. Naka-address po yan sa PNP Custodial Facility. Ang nakalagay po dyan ay to receive and keep si Alice Guo sa ating custodial facility during the pendency of the case subject to the order of the court. Dismiss Banban Mayor Alice Guo hindi nagbayad ng piyansa sa kinakaharap na kasong graft sa Capas Tarlac. Sa ngayon po kasi, we see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Labis na kayamanan, isa sa mga dapat sagutin ni Dismiss Banban Mayor Alice Guo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Prisoner swap itinanggi rin ng Pangulo. Paano siya yumaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami ng pera? Paano siya naging mayor na hindi naman sa kilala ng tiga doon? Alice Guo pinayagan ng Capas Tarlac RTC na dumalo sa pagdinig ng Senado sa Lunes, September 9. At KOJC compound sa Davao City ininspeksyon ng ilang senador.